Praise the Lord. Mga kids, praise God, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. So, nawa yung ating pinag-aaralan dito sa Adult Sunday School ay nagagrasp din ng ating mga Sunday School kids, ano? Pero magkagayunman, mga kapatid, hallelujah. I hope, hallelujah, nagiging mas malinaw na sa atin kung paano ang ating Panginoong Jesucristo ay nagpahayag, hallelujah, nagpapahayag sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita, sa pamamagitan ng presensya na kanyang ipinapadama sa atin, hallelujah, na siya ang nag-iisang Diyos na buhay. Praise the Lord. Hallelujah. So, mga kapatid, noon pong nakaraang Sunday, napag-aralan po natin yung unang 12, praise the Lord, sa mga titles, hallelujah, ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagpapahayag, praise the Lord, particularly in the book of Revelation, like Jesus is the faithful witness, Jesus is the first begotten of the dead, He is the Prince of Kings, He is the Alpha and Omega, He is the beginning and ending, He is the one which is, was, is to come, He is the Almighty, He is the Son of Man, He is the first and last. Jesus is He that liveth, was dead, is alive forevermore. Hallelujah. He is the possessor of the seven spirits. And Jesus is the one on the throne. Hallelujah. Si Jesus ang nakaluklok sa nag-iisang trono sa langit, mga kapatid. So sa pagpapatuloy, mga kapatid, kung bubuksan po natin ang ating mga Biblia, muli, sa Revelation chapter 4, verse 8, praise the Lord. Revelation chapter 4, verse 8. Gayun din, mga kapatid, hallelujah, sa Revelation chapter 21, verse 7. Sa verse 8, hallelujah, ito, nabasa na natin ito, mga kapatid. Dito nabanggit, mga kapatid, hallelujah, praise the Lord, that the four beasts, hallelujah, were praising someone. At sino itong pinupuri nila? Ang ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. The Lamb on the throne, mga kapatid. Hallelujah. The one who is on the throne. At ang kanilang pagpupuri, sa kanilang pagpupuri, sinasabi nila, Holy, 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 Lord God Almighty, which was and is to come. Mga kapatid, sa Revelation chapter 21, mga kapatid, verse 7, praise the Lord. Sabi dito, mga kapatid, He that overcometh shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. Hallelujah. So mga kapatid, malinaw na sinasabi dito na ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos. Praise God. Hallelujah. So He is God. In Revelation chapter 4, verse 11, praise God. So babalik tayo sa chapter 4. Sa verse 11, mababasa natin dyan, praise God. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for Thou hast created all things. Thou hast created all things. Take note, mga kapatid, itong mga pagpupuri na mababasa natin sa chapter 4, hallelujah, ang pinapatungkulan nito ay yung nakaluklok sa trono. Praise the Lord. Yung nag-iisang nakaluklok sa trono. At malinaw na sa atin noong nakaraang mga pag-aaral natin na ang nakaluklok sa trono na yon ay ang ating Panginoong Jesucristo. So kung siya ay tinukoy, hallelujah, na siya ang Diyos, the Lord God Almighty, sa verse 11, mga kapatid, pinapatotohanan lang nito, mga kapatid, ng ating Panginoong Jesucristo ay Diyos. Because, ang mention dito, mga kapatid, for Thou hast created all things. Lahat ay nilikha nino ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, ang hirap may pagkaila pa na si Jesus Christ ay walang iba kundi ang nag-iisang Diyos. Sino ba ang lumalang ng lahat? Ang Diyos.
Amen? At sino yung pinapatungkulan ng pagpupuri dito sa verse 11? Si Jesus Christ. So, it's Jesus Christ who created all things. So, mga kapatid, moving on. Sa verse 5 ng chapter 5, sino po ang pwedeng magbasa? Revelation chapter 5, verse 5. And one of the elders Sige po, Tatay Roman. said unto me, Weep not, behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, hath prevailed to open the book and to loose the seven seals thereof. Praise God. Thank you, Jesus. Salamat po, Tatay Roman. So, may mga titles dito. The Lion of the Tribe of Judah. Praise God, mga kapatid. Tandaan natin, hindi ba? Kung titingnan natin ang lineage ng ating Panginoong Hesukristo, di ba? Makikita natin, siya ay nagmula, yung kanyang pagkatao ay matitrace back. Tandaan natin, mga kapatid, hindi ba sa Israel merong 12 tribes? 12 tribes, each coming from the 12 sons of Jacob, who was renamed Israel by God. Tama? At isa doon sa 12 yon, 12 tribo ay yung tribo ni Judah. So malinaw, mga kapatid, ang tinutukoy dito, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sa chapter 5, verse 5, lalo na, mga kapatid, eto, mga kapatid, yung medyo sabihin na natin, baka mag-cause ng confusion. Okay? Kung babasahin natin, mga kapatid, sa Tagalog, at sinabi sa akin ng isa sa matatanda, huwag kang umiyak, narito ang leon sa angkan ni Huda. Okay? Ang ugat ni David. Wait. Kung titingnan natin ang lineage ni Jesus Christ, yung kanyang pagkatao, di ba? Ancestor ni Jesus Christ, si David. Tama? Ancestor ni Jesus Christ, si David. Descendant ni David, ni Haring David, si Jesus Christ. At si David, galing siya sa tribo ni Judah, the tribe of Judah. So paano nangyari na si Jesus Christ, na isang descendant, ay tatawagin na ugat ni David? Dahil pag sinabing ugat, pinagmulan. Tama? Ay, parang ano nangyari? Si Jesus Christ na descendant ni David, siya ang tinuturing na ugat o pinagmulan ni David. Diba? Maaring mag-cause ng confusion ito. Kung ituturing natin na si Jesus Christ ay tao lamang. Diba? Hindi tatawagin si Jesus Christ kung halimbawa pinagpipilitan. Yun nga, kaya medyo kakaiba para sa akin yung ideya na nagpapakilala sila, may mga nagpapakilalang mga Kristiyano, sumusunod kay Jesus Christ, pero hindi nila kinikilala si Jesus Christ na Diyos, kung hindi either kalahating Diyos or tao lang. So ngayon, malinaw kasi tinutukoy dito, sa binasa natin sa Revelation chapter 5 verse 5, si Jesus Christ, He's the Lion of Judah. Okay? Tapos, tinawag din siya na root of David. So kung tao si Jesus Christ, kung tao lamang si Jesus Christ, paano siya maituturing na pinagmulan ni David? Marereconcile lamang natin ito, mga kapatid, kung tatanggapin natin yung katotohanan na si Jesus Christ ay Diyos. Diba? Na si Jesus Christ bilang Diyos, siya ang pinagmulan ng lahat, creator of all. At kasama na sa mga creations ng Diyos, si Haring David. Would you agree, mga kapatid? Diba? Kung ikaw, nilikha ka, diba? Nagmula ka sa iyong lumikha. Tama? So kung halimbawa, ikaw tinatanggap mo na ikaw ay nilikha ng Diyos.
then masasabi mo na ikaw ay nagmula sa Diyos. Tama? Na ang ugat natin ay ang Diyos. Tama? Ang ugat natin ay Diyos. So isa sa mga nilalang ng Diyos ay si David. Tama? Tama? Oh, di ba? Tao si Haring David eh. Kahit na sabihin na natin na si Haring David, isa sa mga pinakasikat, pinakatanyag, pinakakilala na mga character sa Bible, in particular sa Old Testament. Siguro kung merong top 10 mga kapatid na personality sa Bible. So malamang-lamang yan, isa sa top 10 si David. Hindi ko bibigyan ng definite na arrangement na ranking, pero malamang yan, nandiyan of course si Jesus Christ, si Moses malamang. Kasama dyan malamang top 10 si David. Baka nga nasa top 5 pa si David eh. Diba? Pero si David, tao lang siya. Tama? Nilikha si David ng Diyos. So, sino ang pinagmula ni David? Ang Diyos. Ngayon, kung si Jesus Christ inilarawan sa Revelation chapter 5 verse 5, ito yung mga titles, the Lion of the Tribe of Judah. And then, the Root of David. Si Jesus Christ din yung tinutukoy dyan eh. The Root of David. Sino na nga ulit ang pinagmula ni David? Ang Diyos. So, kung si Jesus Christ, ang Root of David, pinagmula ni David, Jesus Christ ay Diyos. Amen? Hindi siya magkakaroon ng kalituhan, hindi tayo malilito dyan, kung si Jesus Christ ay kinikilala natin kung sino talaga siya. At siya ang Diyos. Amen? Diba? So hindi nakakalito. Kaya, kasi ito yung parang nabanggit na to sa nakaraang pag-aaral, na parang medyo ito yung isang confusing na part. Kasi nga, diba, si David, ancestor ni Jesus Christ, malinaw naman yun, mababasa natin yung lineage ni Jesus Christ sa Book of Matthew eh. Diba? So, descendant si Jesus Christ. Pero, dito, ang description kay David, siya ay nagmula kay Jesus Christ. Diba? Root eh. Root. So, hindi natin pwedeng sabihin na si Jesus Christ, okay, descendant ni David, tao lang siya. Ay bakit siya inilarawan dito? So ibig sabihin, nagsisinungaling tong Revelation chapter 5 verse 5. I-disregard natin yan kasi hindi siya sumasang-ayon, nagdudulot siya ng kalituhan sa doktrina na si Jesus Christ ay tao lamang. Kasi kung Jesus Christ ay tao lamang, bakit siya tatawagin na Root of David? Diba? So I hope it's clear mga kapatid. Jesus Christ is no other than the Almighty God. Hallelujah. So mga kapatid, Jesus Christ, of course, nabasa natin mga kapatid, siya ay nilarawan sa kanyang titulo bilang kordero. Amen? He is the lamb who was slain. Hallelujah. He served as the sacrifice for sin. Tandaan natin mga kapatid, hallelujah, babalikan, ito hindi ako magsasawang uulit-ulitin to. Kasi ang isa sa mga kung si Jesus Christ ay Diyos, di ba? Kung siyang Diyos sa Old Testament, He's a spirit. Bakit niya kinakailangang mag-take on ng human form? Ba't kinakailangan niyang maging tao? Okay? Bakit niya kinakailangang maging kordero? O sabihin, okay, para maligtas sa kasalanan ng mga tao, di ba, makapangyarihan naman ng Diyos di isang pitik lang ng Diyos kung tutuusin. Mawawala na ang kasalanan ng tao Pero hindi malinaw di ba? Kinakailangan ang dugo. Di ba? Without blood, without the shedding of blood, there could be no propitiation for sins. Dugo ang kinakailangan. Yun nga lang, nung Old Testament, sa Levitical law, ang pinagmumula ng dugo, hayop. At ang nangyayari lang doon, mga kapatid, yung dugo ng hayop, natatakloban lang niya at natatakpan lamang niya yung mga kasalanan. Okay? Hindi nawawala, hindi nalilinis. Kasi
galing lamang sa hayop. Bro, di ba, nilikha ng Diyos ang tao na nakakahigit sa mga hayop. Yes, that's true. Ba't hindi na lamang tao? Karumal-dumal yun, mga kapatid. Binawal nga ng Diyos na pumatay ang tao ng kanyang kapwa-tao eh. Tama? Kaya hindi natin makikita na inutos ng Panginoon sa mga Israelita, o kung kayo nagkasala, pumili kayo ng isa sa mga kapwa nyo tao, tapos siya yung isa-sacrifice nyo sa altar. Hindi. Hindi i-violate ng Panginoon yung sarili niyang utos. Okay? Kaya hayop, yung nga lang ang hayop, pantakip lang. At ito pa, pangalawa, kahit nasabihin na tao, halimbawa lang, tao, yung kahit sinong tao lang, yung magbubuwis ng dugo, hindi pa rin karapat dapat yung dugo na yun para malinis ang kasalanan ng tao. Ano po yun? Dugong dalisay. Dugo ng isang hindi nakaranas magkasala. Dugo ng isa na walang bahid. Hindi lamang ng kasalanan, kung hindi yung nature na magkasala. Kasi tandaan natin mga kapatid, ito yung parang sabihin na natin, lalo na kung tayo ay nagmula sa Catholic faith. Di ba? Sinasabi sa atin, tinuturo sa atin, kaya ang baby kinakailangang binyagan para malinis mula saan? Original sin, yung tinatawag na original sin, hindi ba? Ano yung original sin? Ang original sin, yun daw yung kasalanan na namana ng bata mula kay Adan at kay Eva. Di ba? Si Adan at si Eva, unang tao, nagkasala sila, di ba? So sa doktrina, at least ng pinanggalingan ko, pagkakaintindi ko, yung kasalanan yon namamana yon ng salinlahi ni Adan. Tayo ay galing sa salinlahi ni Adan. So batay sa pagtuturo na yon, tayo, nung tayo ay pinanganak, may kasalanan na tayo. May kasalanan na tayo. Kaya kinakailangan binyagan. Diba? Kailangan daw binyagan para malinis tayo, mawala yung original sin. Okay? Pero mga kapatid, tandaan natin, kayo ba papayag kayo na kayo, baby pa lang kayo, may kasalanan na kayo, guilty na kayo? Paano kami magiging guilty? Wala pa nga tayong sariling sariling pag-iisip para mamili na ito gagawin ko. At yung ginawa ko, lumabag sa kalooban ng Panginoon. Yung kasalanan, di kapakaluluwal pa lang sa iyo eh. Ang alam pa lamang natin gawin, sanggol tayo ay umiyak, dumede, di ba? Iyak dede. Papayag ka ba nun? May kasalanan ka na agad. Di ba? Ang minana natin kay Adan at kay Eva, hindi kasalanan. Kung hindi, yung nature na magkasala, yung kalikasan na maaari tayong magkasala. Tandaan natin mga kapatid, hindi itinuturo sa bata na gumawa ng mali. Di ba? Hindi mo kailangan turuan ng bata na pagka siya ay nainis, manghahampos siya ng kapwa-bata niya. Hindi tinuturo. Yun mga kapatid, indication na meron tayong kalikasan na maaari tayong magkasala. Pero hindi natin minana yung kasalanan na ginawa ni Adan at ni Eva. Hindi ganun ka-unfair si Lord. Na yung kasalanan ng magulang, mamamana ng anak. Ang Diyos, tandaan natin, ay Diyos ng katarungan at katuwiran. He is the just judge. Di ba? Ikaw papayag ka? Yung kasalanan ng halimbawa, sabihin na natin, yung pambababae ng tatay mo. Ikaw ang sasabihin na, guilty ka doon sa kasalanan ng tatay mo. Hindi pwede. Di ba? Ano man naman malay ko? Di ba? Tatay ko yung gumawa nun. Bakit ako ang sisisihin mo tungkol doon? Di ba? Hindi mo dapat ipataw yon. So, ganun din mga kapatid. Linawin natin. Kasi, kung hindi ako nagkakamali, para sa ilan sa atin, at least ilan sa atin, yun yung naituro sa atin eh.
Di ba? Minamana natin yung kasalanan ni Adan at ni Eva. Yung original sin, kaya kinakailangan tayong binyagan. Ang kinakailangan, mga kapatid, para malinis mula sa kasalanan, hindi ba? Kinakailangan kilalanin mo na ikaw ay nagkasala. Kinakailangan mo na magsisi ka mula sa iyong mga kasalanan. Kinakailangan mo mabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus Christ. Tama? So ngayon, kung tatanggapin natin na ang baby ay nagkasala na agad, pagkalwal niya, pagkalabas niya mula sa sinapupunan, may kasalanan na siya. O sige, paano maaalis ang kasalanan ng baby? Marunong na ba yan magsisi? Marunong na ba yan kumilala kung na siya ay nagkasala? Na ay, paglabas ng baby, ay, may kasalanan na pala ako dahil kay Adan. Hindi niya nga kilala si Adan at si Eva eh. Kaba, nung pinanganak ka, kilala mo na si Adan at si Eva? Hindi. So anong malay mo doon sa kasalanan ni Adan at ni Eva? Diba? So iniluwal. Paano yan magsisisi? Kaya siguro sa mga hindi sa atin nanggaling mula sa Catholic faith, hindi tayo pamilyar kung paanong ginagawa sa binyag eh. Pero sa ilan sa atin na hindi lamang nagmula sa Catholic faith, kundi nakaranas na maka-attend ng binyag, dahil maaring siguro bininyagan yung anak natin, or maaring nagninong tayo sa binyag, ninang sa binyag, sino ang nagsisisi para doon sa baby? Sino ang sumasagot pag tinanong ng pare, nagsisisi ka ba sa iyong mga kasalanan? Itinatakwil mo ba si Satanas? Sumasagot ba yung baby? Hindi. Maaring nga, tulog pa yung baby. Tulog lang yung baby. Tapos magigising dahil binhusan yung ulo niya at binisikan ng tapos nabigla, umiyak. Sino sumasagot? Yung mga magulang, yung mga ninong at ninang. This is not to demean the Catholic faith. I'm just clarifying things. Okay? So, hindi yung kasalanan na ang minamana ng bata, kundi yung nature na magkasala. Okay? So, ngayon, nandyan yung nature na magkasala. Walang ibang dugo na maaring makapaglinis ng kasalanan kung hindi dapat magmumula sa isa na kahit nature na magkasala ay wala sa kanya. Kaya ang Diyos kinailangang magkatawang tao. Ang pagkakatawang tao ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, ang siyang maituturing na bukod tangi sa lahat ng mga tao na hindi nagkasala, walang bahid ng kasalanan. Na natin, di ba, tinutukso na nga siya ni Satanas eh. Di ba? Oh, sumamba ka sa akin. Natural, pag sumamba tayo kay Satanas, kasalanan yon. Di ba? Pero si Jesus Christ, He was at that point, masasabi natin, bilang tao, umiiral yung kanyang pagkatao. Di ba? Fasting for 40 days and 40 nights. Gutom na gutom ka. Di ba? Nandun, nasa laman siya eh. Pero tandaan natin mga kapatid, while He was in the flesh, at ito mga kapatid, medyo sesegue tayo, the importance of fasting. Alam ba ninyo kung paano napagtagumpayan ni Jesus Christ ang panunukso ng kaaway doon? Hindi lamang dahil sa ang Diyos. Hindi lamang dahil sa ang Diyos. Kasi kung tutuusin, pwede naman sana, hindi na lang nag-fasting si Lord eh. Diyos naman siya, ba't siya kailangan mag-fast? Diba? Pero hindi mga kapatid eh. Bukod sa nagbibigay yon ng halimbawa para sa atin, mga kapatid, ipinapakita rin doon, mga kapatid, yung kahalagahan ng fasting. Paano napagtagumpayan ni Jesus Christ at umiral sa Kanya yung kalooban ng Diyos, yung kalooban ng Kanyang divinity, rather than His flesh. Kahit na nung point na yon, mga kapatid, I believe, yun yung point na mas napakadaling matukso. Diba? Gutom na gutom ka. Uhaw na uhaw ka. Aalayan ka ng pagkain. 40 days and 40 nights. Sige. Malamang-lamang yan. Kung tayo yan, pinatos na natin. Diba? Tumnagutom ka na eh. Hindi mo naisipin kung saan nagmula yung pagkain na yan. Pero si Jesus Christ, napagtagumpayan niya yung panunukso ng kaaway. Bakit? Dahil, I believe, pag tayo nagfa-fasting, mga kapatid, we set aside our carnal side. At pag nasiset aside yung pagiging karnal natin, yung laman natin,
nadadagdagan yung pagiging spiritual natin. Siguro sa mga ilan sa inyo mga kapatid na hindi ito narinig sa akin dahil medyo sabihin na natin relatively bago tayo dito sa RTCM. Ganito yan mga kapatid. Imagine niyo na meron tayong sliding scale. Sa isang side, pagiging spiritual. Sa isang side, pagiging karnal o yung nasa laman. Habang tayo mga kapatid ay nabubuhay sa mundong ito, hindi pa tayo pwedeng maging completely spiritual. Nandoon tayo sa gitna ng sliding scale. Sa gitna. Kapag tayo mga kapatid, hinayaan natin na mapunta tayo mas malapit sa pagiging karnal, mas pinairal natin yung mga pita ng ating laman, yun yung nagkakaroon tayo ng pagkakataon na magkasala. Okay? Pag lumalapit tayo sa pagiging karnal, nababawasan yung pagiging spiritual. Okay? Pero pag binawasan natin yung pagiging karnal natin, ano nangyayari? Mas lumalaki yung pagiging spiritual natin. Okay? Pero hindi mawawala pa rin pagiging karnal. Hindi pa pwede mga kapatid. Hindi pa pwede. Habang tayo nasa laman. Hindi wala makakapag-claim sa atin, I'm completely spiritual. Diba? Hindi. Kahit na sabihin natin na yung mga pastor natin, hindi makakapag-claim na they're complete. Kaya nga mga kapatid, hindi ba? Kasi kung completely spiritual tayo, sige, hindi ka nakakain. Hindi ka naiinom. The fact na kinakailangan pa rin ng ating mga mangangaral na kumain. Kinakailangan pa rin nilang uminom. Meron silang pangangailangang material. Di ba? Kasi nabubuhay tayo. Meron bang tao na nabubuhay dito sa mundo na hindi kinakailangan kumain? Hindi kinakailangan uminom? Hindi kinakailangang tumira sa ilalim ng bubong may 4 na pader. Hindi nangangailangan, mga kapatid, na ganitong panahon na mainit ang panahon, kinakailangan makaranas ng lamig. Kasi kung mainit yan, mga kapatid, tataas ang presyon ng dugo mo, magkaroon ng komplikasyon sa kalusugan mo yan. Wala, kahit na mga pastor natin. Kaya nga mga kapatid, taking that into consideration, di ba? And if we follow Jesus Christ, if we love Jesus Christ, we should also love our ministers, our pastors. And we should take into consideration their needs. Hindi pa sila completely spiritual eh. Kailan may mga pangangailangan pa rin sila. Kaya wag nating mamasamain, kapag tayo ay kinakailangan magbigay ng ating ikapwa at alay. Napasegue na doon, di ba? Anyway, so balik tayo doon sa So, pag tayo nagfa-fasting, nababawasan yung pagiging karnal natin. Bakit? Sineset aside natin yung ating pagnanais na kumain. Yung pagnanais natin na uminom. Kung absolute fasting, di ba? Ano nangyayari? Lumalamang yung pagiging spiritual natin. Nagiging mas sensitive tayo sa pangungusap at pagkilos ng Panginoon sa ating buhay. Mas nangingibabaw, nagpe-prevail mga kapatid, yung kalooban ng ating Panginoon sa atin pag tayo ay mas spiritual. Nabawasan yung pagiging karnal. So yung pagfa-fasting, nababawasan yung pagiging karnal natin. Nababawasan. Nagiging mas sensitive tayo sa kalooban ng ating Panginoon. And I believe yun yung isa sa mga napakahalagang dahilan ng fasting ng ating Panginoong Hesukristo. Napagtagumpayan niya yung panunukso ng kaaway. Now sa atin mga kapatid, ganun din. Okay? Napakagandang halimbawa na pinakita ng ating Panginoon yung sa fasting na ginawa niya. So mga kapatid, ang ating Panginoong Kristo nagkatawang tao, so siya lamang yung maituturing na walang bahid ng kasalanan. Kaya nung siya ay namatay sa krus sa Kalbaryo, siya yung kordero ng Diyos na nagbuwis ng kanyang dugo. At ang dugong to, mga kapatid, hindi lamang tinakpan ng ating kasalanan. Kung hindi ito, mga kapatid, ay naglinis sa ating mga kasalanan at patuloy na naglilinis ng ating mga kasalanan. Kahit na tayo ay nabautismo na nakatanggap ng banal na Espiritu ng ating Panginoon, mga kapatid, dahil nga nasa laman pa tayo, may pagkakataon na tayo ay magkasala pa rin eh. Natitisod pa rin tayo. Ito, i-share ko mga kapatid. Isa sa mga ito, maalala to ng mga kapwa ko tatay na umattend sa sa nakaraang
APMC, di ba? Anong kinaibahan ng isang mananampalataya pag nagkasala sa isang hindi mananampalataya na nagkasala? Tandaan natin mga kapatid, hindi ba, nung tayo, bago tayo nakilala sa ating Panginoon, tayo ay nasa lusak ng kasalanan. Nung tayo ay nakakilala sa ating Panginoon, di ba, nagsisi tayo sa ating mga kasalanan dahil kinilala natin na tayo ay makasalanan, ang Diyos ay banal. Nagsisi tayo sa ating mga kasalanan, tayo nabautismuhan sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo, nakatanggap ng banal na Espiritu ng ating Panginoon, naalis na tayo doon sa lusak. Naiangat na tayo ng ating Panginoon. Pero mga kapatid, dahil nandito pa tayo sa laman, may mga pagkakataon, matitisod pa rin tayo, madadapa pa rin tayo. Pero pag tayo ay nadapa, mga kapatid, hindi na tayo nandoon sa kaiba-ibabaan ng lusak na kasalanan. Nagkasala tayo, yes. Natumba tayo. Pero, nandito na tayo, hindi na tayo babalik dito. At pag humingi tayo ng kapatawaran at nagsisi tayo sa ating mga kasalanan, ibabangon tayong muli ng ating Panginoon. Nandito na tayo. Hindi na tayo babalik dito sa baba. Diba? So nagkakasala pa rin tayo. Diba? Kaya patuloy pa rin na ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo ay naglilinis sa atin. Huwag nating isipin na one time, big time lang ang paglilinis ng ating Panginoong Jesucristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Hindi yun one time, big time. Kaya huwag tayo mapagmalaki. Ay, nagsisi na ako sa aking mga kasalanan, nabautismohan na ako sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, nakatanggap na ako ng Holy Ghost, okay na ako. Hangarin natin mga kapatid na every time marirecognize natin na tayo ay nagkasala, nandun pa rin yung mapagpakumbabang espiritu sa atin, nahihingi tayo ng kapatawaran, magsisisi tayo sa ating mga kasalanan. Hugasan tayong muli ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. At ang banal na Espiritu niya, mga kapatid, hallelujah, hindi rin yan one time, big time na boom! Once na binigyan ka, na-infill ka ng Holy Ghost, okay na, hindi na yun mawawala. Maraming beses natin narinig, para yung baterya ng gadget. Nade-deplete yan. Kaya kinakailangan, wag na nating paabutin na manobat tayo. Pag nare-recognize natin, hala, depleted na yung reserves ng Holy Ghost sa akin. Isik na natin agad ang presensya ng ating Panginoon at hilingin natin muli ang kanyang Holy Ghost. Kaya huwag tayo magmamalaki. Ay, katatanggap ko lang ng Holy Ghost last Sunday eh. Hindi ko pa kinakailangan pumunta sa altar. Hindi ko kinakailangan altar call. Eh, sila na lang. Sila yung mga maaaring kailangan lang ng Holy Ghost. Ako hindi. Na-infill na ako ng Holy Ghost nung nakaraang linggo eh. Oh. So 100% ka pa rin, malamang hindi. Diba? Na-deplete yan kasi nabubuhay pa tayo rito eh. Kaya nga, once na ma-recognize natin, nagkasala tayo, humingi tayo ng kapatan, magsisi tayo sa ating mga kasalanan, hugasan tayo ni Lord ng kanyang banal na dugo. Na-deplete yung Holy Ghost sa atin, huwag na natin hintayin, manonobat tayo. Kasi pag nanobat tayo na sa Holy Ghost, ano yung mangyayari? Manlalamig tayo eh. Hindi na natin hahangarin pa na umattend ng panambahan. Hindi naiintindihan naman ni Lord yung reason ko. So, once na ma-recognize natin mga kapatid, salamat sa ating Panginoon. Si Jesus Christ na ating pinupuri at sinasamba, siya yung Diyos. Nag-iisang Diyos na nagliligtas. Siya yung Diyos, mga kapatid, na nagbubuhos ng kanyang banal na Espiritu kapag kinakailangan nating muling ma-recharge ng Holy Ghost. Hindi man magandang pakinggan, wala akong maisip na ibang termino. Mga kapatid, samantalahin na natin. Habang nandito tayo sa bahay-sambahan at nasa presensya tayo ng ating Panginoon, bakit mo pa hihintayin? Bukas na lang ako magpapabautismo. Bukas na lamang ako maghihiling sa kay Lord ng Holy Ghost. Bukas na lamang ako hihingi ng kapatawaran, magsisisi sa aking mga kasalanan. Mga kapatid, hindi mo alam kung ano mangyayari. Hindi mo alam, baka, pagpapaliban ko na lang next Sunday ang pagpunta sa altar para makatanggap ng Holy Ghost. Eh paano kung halimbawa paglabas mo mamaya ng bahay-sambahan, na-stroke ka? Huwag naman sana mangyari.
Na-stroke ka. Worse, kinuha ka ni Lord. Aba yung term na kinuha ni Lord, alam niyo na kung ano ibig sabihin, di ba? Oh. Nasa na ngayon, sinayang mo yung pagkakataon, nandoon ka ni. Makatanggap ka na dapat ng Holy Ghost kung pinili mo eh. Pero hindi. So, huwag nating sayangin mga kapatid. Huwag nating aksayin ng panahon. Hindi natin alam yung eksaktong petsa, oras ng pagbabalik ng ating Panginoon. Ngunit nakakasiguro tayo na ang kanyang pagbabalik ay nalalapit na. Hindi pwede na naghahanda pa lang tayo or maghahanda pa lang tayo. Dapat handa tayo. Diba? O diba yung ating Sunday school session, mga kapatid, ay napunta sa ano. Pero hindi. I feel, mga kapatid, that this has to be heard. Or maybe we have to be reminded about this. Kaya mamaya, mga kapatid, huwag tayo maging prideful. Nakakatatanggap ko lang ng Holy Ghost last Sunday. Okay na ako. Okay pa ako. Diba? Yung cellphone mo, pag nakikita mo, ay, 75% na lang, kailangan kong gamitin to mamaya, i-charge ko na muna ulit. Diba? Tayo, conscious tayo, kailangan 100% yung baterya ng cellphone natin. Ganon din ba tayong ka-conscious sa ating mga kaluluwa kung yung Holy Ghost ay 100% pa rin na nasa atin? Diba? So, mga kapatid, ang ating Panginoong Kristo ay nagpahayag sa atin. Huwag nating sayangin. That's the whole point, mga kapatid. Huwag nating sayangin. Nagpahayag si Jesus Christ sa atin bilang Diyos, nag-iisang Diyos. Nagliligtas. Nagbibigay ng kaloob ng banal na Espiritu para sa ating kaligtasan. Huwag na nating sayangin ang pagkakataon. Ano? So mga kapatid, payong kapatid sa pananampalataya. I believe this is what the Lord wants us to remember. Ang kanyang biyaya at habag ay nariyan lang para sa atin. Nasa sa atin lamang, mga kapatid. Kasi hindi mainaalis ni Lord yung free will sa atin eh. Nasa sa atin. Kung hihilingin ba natin mamaya kay Lord, Lord, punuin mo ko, puspusin mo ko ng iyong banal na Espiritu. Kung lalapit ka mamaya sa altar, hindi ka pinipigilan, Lord. Kung gusto mo, well and good. Kung ayaw mo, dahil nahihiya ka for some reason, or feeling mo okay ka pa, hindi ka rin pipigilan ni Lord. Sige. Diba? Pero mga kapatid, tandaan natin, hindi natin natitiyak kung ano ang mangyayari sa susunod na oras, susunod minute. Posibleng mga kapatid, halimbawa lang, may bumagsak na eroplano, boom! Bumagsak dito, saktong dito pa. Sa 1031, Yosemite South Street, Park Homes, ito na San Muntinlupa. Dito talaga, boom! Tanong, nakakasiguro ka ba na ikaw ay ligtas? So, huwag na nating hintayin, huwag na nating sayangin ang pagkakataon. Ha? Mga kapatid. Nagpahayag ang ating Panginoong Hesukristo sa atin, nag-iisang tunay na Diyos, nagliligtas, nagpapatawad ng mga kasalanan, naghuhugas ng ating mga kasalanan, at nagbibigay ng kanyang Holy Ghost sa atin. Huwag nating sasayangin. Amen? Palakpakan po natin ating Panginoon. Praise the Lord. Tatay Roman, may gusto ka sabihin? Maalala ko lang yung sinabi ni Apostol Pablo na if you hear the words of God about salvation, harden not your heart because today is the day of your salvation. Amen. Kaya tama yung sinabi mo, Brother Billy, na huwag mo na magpalitan. Kaya hindi natin alam bukas. So, maliwanag. Ang kaligtasan ay libre. Sa ating decision, gawin na natin. Amen. Hindi natin alam bukas kung ano mangyari sa buhay natin. Hindi, mga kapatid, hindi si Tatay Roman, hindi po ako ang pagkatiwalaan ninyo. Ang salita ng Diyos ang pagkatiwalaan natin. John 3:3, John 3:5. Diba? Ang pangangailangan na tayo ay maipanganak na muli. Hindi ito pag-anib, mga kapatid, sa anumang religious organization. Ito, mga kapatid, hallelujah, ay utos ng ating Panginoon
na maipanganak tayong muli, paano? Sa pamamagitan ng pagpapabautismo sa tubig sa ngalan ng ating Panginoong Kristo at pagpapabautismo sa Espiritu o pagtanggap ng kaloob ng Espiritu Santo. Diba? May Bible tayo, may Bible yung katabi natin. Kung hindi kayo naniniwala, John 3:3, John 3:5. He cannot see the kingdom of God. John 3:3. John 3:5. He cannot enter the kingdom of God. Diba? Prerequisite, mga kapatid, na tayo ay mabautisman. And Acts 2:38. Diba? Repent and be baptized in whose name? The name of Jesus Christ for the remission of sins. And ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Hindi si Brother Billy Almarines, hindi si Pastor James Britanya, hindi si Tatay Roman Condes, hindi si Brother Ray Raqueño ang nagsabi nito. Ang katotohanan ito ay mula sa salita ng Diyos. Kung hindi kayo naniniwala, nandyan. Pwede kayong humiram. Ayan, welcome. Mga kapatid, kung wala tayong sariling kopya ng Bible, hiramin natin. Diba? Hindi ako ang nagsabi nito, hindi lang ako ang nagtuturo nito. Ito ang katotohanan mula sa ating lumikha at mula sa tanging pagmumulan ng ating kaligtasan at buhay na walang hanggan, ang ating Panginoong Jesucristo, na siyang patuloy na nagpapahayag sa atin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. And I invite everyone to please stand. Hallelujah.